Hello Leo, Sun, Moon Rising and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot at kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So first card ninyo, quickening, inspiration, light. So most likely ang iba sa inyo sa ngayon is going to be very inspired, maybe because there are some things that are falling into its right place, kaya maaring mas may inspire kayo na mas lalong magsikap, magtiyaga, magsipag, 'di ba? Maaring ganun ang ganap dito for some of you. And most likely, mas ngayon, mas mabilis, no? Siguro yung progress ng mga bagay-bagay sa buhay ninyo. Kasi baka nanggaling kayo doon sa sitwasyon na parang nabagalan kayo sa mga nangyayari, medyo siguro nagkaroon ng delays, sa mga ginagawa ninyo ah, recently. Kaya ngayon, it's also going to be inspiring para sa inyo yung mga nangyayari. Kasi medyo mabilis, no? Medyo maganda yung takbo siguro, yung flow, no? Ng mga pangyayari sa buhay mo could be something na yun ang gusto mo. So, we also have a sanctuary, peace, and stillness. So, kailangan din siguro ninyo sa ngayon na mag-isip-isip, magnilay-nilay, magmuni-muni. Baka galing din kayo sa nakakapagod, no, na sitwasyon. Maybe you were tired, maybe you were physically, mentally, emotionally exhausted. Pwedeng ganon. Kaya you want to just find your inner sanctuary. Gusto mo na makapag-relax muna, find peace, and kaya maaaring you're going to put yourself into stillness. So, that's good. Maganda yan, no? Para mag-ground ninyo yung sarili ninyo, makapagpahinga, and then focus muna kayo, no? Sa pagsisentro ng inyong sarili. So, the next message is grief. My ancestors' spirit. So, most likely, ang iba sa inyo, Leo, pwede nagkaroon kayo ng siguro merong mahal sa buhay kayo, no, na nawala. Pwedeng nag-pass on na on the other side, no? Pwedeng mahal mo sa buhay yan. Pwedeng someone na mahalaga sa'yo. Kaya ngayon, parang hindi nyo pa ito natatanggap, no? Parang hindi pa siya totally nagsisink in siguro sa isip ninyo, you know? Kaya parang ka pa, parang lutang ka pa, ganyan. But you know na nag-pass on na to. Kaya you are grieving, but you are not accepting what happened yet. No? Parang hindi pa totally tanggap ng isip mo, no? Or ng kalooban mo. So, by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto ninyo na mag-join kayo sa membership. Okay? So, your next card ninyo, we have the cross. Ayan. So, pwede, no, na ang iba sa inyo dito, merong parang, yun nga, that resonates with the stillness energy. Gusto mo muna na magpahinga. Meron kang, kasi parang, pwedeng this is your decision na mag-step back muna ako ng kahit konting panahon, konting oras, I just want to rest, no? Pwedeng ganun ang ganap, or pwedeng tinatamad, no? Maaaring may nararamdaman kang tinatamad ka pa, no? Hindi ka titigil, hindi ka titigil sa mga plano mo, pagpapatuloy mo 'yan, pero not right now kasi pwedeng gusto mo muna. You just want to find peace. You just want to experience tranquility. Yung gano'n, yung parang kaya ayaw mo munang magsimulang mag-take action, no, towards something. Pupuwedeng gano'n. At saka ah, kapag nakapagpahinga ka na at kapag nakapag-rejuvenate ka na, then most likely bibilisan mo na, no? Bibilisan mo na, tuloy-tuloy na. Kaya gusto mo muna na bumuelo, no, parang gano'n. So, we have travel.
Okay? Most likely, ang iba sa inyo is going to embark on a travel. O pwedeng by boat yan, ano? Maaaring magbabarko ang iba sa inyo. You are traveling over water. So, depende sa inyong sitwasyon. But since this is a general reading, so pwede rin naman na by land, by air, 'di ba? Bastang magbabiyahe kayo. So, yun, good luck sa inyong journey, mag-iingat and also have fun, no? And maaari din na you're also going to take care of your money sa ngayon. Maaring magkakaroon kayo din ng ano ngayon, ng um, siguro gugustuhin din ninyo ngayon talaga na mag-isip-isip kasi pupuwedeng kasama na diyan yung pag-aano ninyo, didiskarte, about managing or how you're going to manage your money. Kasi pupuwedeng may abundance, 'no, na-experience kayo ngayon and um, you want to fix your finances. So, tignan natin kung ano pa ang ganap for Leo. So, we have the Three of Swords. Ayan. So, mukhang merong ano kayo, no? Mukhang meron kayong heartache, heartbreak, you know. Kaya siguro tinatamad ang iba sa inyo kasi kung meron kang problema, 'di ba? Meron kang pinoproblema, lalo-lalo na kung emotional, no? Ah, kung that is related to usaping puso, 'di ba? Or kung 'yan ay kasama sa usaping pag-ibig, 'di ba? That is difficult. Kaya nakakatamad talaga paminsan, 'di ba? Kaya siguro may mga gano'ng ganap ang iba sa inyo, no, na maaaring natatamad ka na, tatamad kang gumalaw, ganyan, walang gana, 'di ba? Kasi nga baka merong heartache or heartbreak na nangyari dito. But ano naman 'yan eh, lilipas din 'yan, 'no? Hindi lang natin puwedeng madaliin, hindi lang natin puwedeng i-rush ang mga ganyang sitwasyon. It takes, quite a bit of time, 'di ba? Pero napapag-aralan din, 'no? Kapag kapag inisip mo na alam mo 'yun, na gusto mo nang i-let go 'yan, 'di ba? Then magagawa mo talaga. Pero kung wala pang acceptance kayo, mahirap talaga. You really have to go by that sama ng loob, 'di ba? Kaya it's a process. So eventually, kapag maging bukas na ang isip mo, 'di ba? Para diyan sa mga pagbabagong alam mo pwede mong gawin because of this heartache or heartbreak, then it will just happen. So, we have Ace of Pentacles, new beginning, napakaganda. Kasi new beginning ito pagdating sa pera. You know? 'Di ba? Mas magfo-focus kayo ngayon sa kaperahan with the ship energy. Kaya good luck sa'yo. Kasi ito, maganda. Magsisimula kayo ng mas abundant, mas prosperous na pamumuhay. 'Di ba? Kasi merong magsisimula eh. So, magsisimula kayong magkaroon na ng abundance and prosperity. Maybe you're going to start a new job, a more lucrative job, or panibagong money path, 'di ba? Na siguro mas magdadala sa inyo ng mas maraming pera, yung mga ganun ba. So, this is like a start, ng pagiging asensado, ng pag-angat sa buhay. So, we have the Five of Swords. Ayan. So, Five of Swords could be confusion, ba? Could be internal conflict. And, pwede, no? Since we have Three of Swords. So, maaari, no, na yung Five of Swords na to could be related to this heartache or heartbreak. Kaya siguro kayo nagkakaroon ng conflict internally kasi pwedeng urong-sulong kayo. Am I going to move forward or hindi pa? Ready na ba ako or hindi?
'di ba? May mga gano'n. Kaya parang yun pa rin ang pinag-iisipan mo. You are torn, 'di ba? So, we have Two of Cups. Ayan. So, definitely related ito sa relationship, no? O pwede na yung Three of Swords mo, yung heartache or heartbreak mo is related talaga sa iyong relasyon or sa inyong karelasyon, 'di ba? Maaring nagkaroon kayo ng heartbreak dahil nagkahiwalay kayo ng person mo, nagkaaway kayo, or ano man ang naging dahilan ng inyong paghihiwalay. But yeah, it feels like to me na meron ditong naghiwalay, you know? So, just take as it resonates, no? Kung ganyan ang inyong sitwasyon, take the message. Kung hindi naman ganyan ang inyong sitwasyon, then of course, it's not for you. Okay? Kaya don't take the message. Just ano lang, paliparin mo lang yan. Kasi ibig sabihin, hindi yan sakto sa inyong sitwasyon. Hindi yan para sa'yo. Okay? So, yun. Good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.